Hi! Ako ang Kunyo ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Marami talagang gustong mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang tanong, ready na ba kayo? Dahil ang pag-a-apply dito sa Hong Kong, kailangan bago kayo mag-isip na mag-apply dito sa Hong Kong, ito ang i-ready ninyo. Ihanda talaga ninyo ito bukod sa inyong sarili. Kailangan talaga meron kayong passport. Dapat ready passport na kayo bago kayo mag-apply, lalo na dito sa Hong Kong kasi kailangan talaga, una talaga meron kang passport. At saka ang age limit is 24 to 40 years old, or maghanap-hanap kayo ng mga agency dyan na tumatanggap ng 40 to 48 kasi mahirap na talaga ang mag-apply dito sa Hong Kong dahil may age limit. Sa agency na nare-refer ko, yung agency dito sa Hong Kong mismo, Homes Employment Agency Limited, kami ay tumatanggap lamang sa hanggang 40 years old sa mga first-timer at mga ex-abroad is hanggang 42 years old. So, apply na. At ito ang sunod na kailangan ninyong i-ready ay dapat talaga financially ready kayo dahil hindi pare-pareho ang processing fee ng mga agency na inyong a-applyan. Merong magbabayad kayo ng napakalaking halaga pa, 15,000, 20,000, meron pang 35,000 pesos. Depende yan sa mga agency na inyong ma-applyan. Kaya ang gagawin ninyo, inquire muna kayo bago kayo mag-apply. At ang pangatlo, kailangan handa ang inyong mga sarili na hindi kayo bibigay kaagad kapag nandito na kayo. Yung mga pagsubok na pagdadaanan ninyo, unang buwan pa lang ninyo, unang linggo pa lang, ayan na, parang gusto nyo na talagang umuwi ng Pilipinas na, di ba, kakasalta lang ninyo. Marami talagang nangyayari yan dahil nanibago sa trabaho dito sa Hong Kong. Akala kasi natin okay lang, madali ang trabaho dahil sanay naman tayo dyan sa Pilipinas, sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa trabaho. Pero in reality, kapag dumating na kayo at mapasabak na kayo sa buhay OFW dito sa Hong Kong, diyan na ninyo malalaman kung gaano kahirap. Kaya dapat ready kayo emotionally, physically ready, at ayan guys, magdasal tayo na makahanap tayo ng mga employers na makasundo talaga natin. Or kapag may kasama tayo sa bahay, kung makasundo din ba natin yung co-worker natin. So, kailangan i-ready talaga ninyo. Kaya, unang gagawin ninyo, dapat ready passport. Sunod, financially ready. At kailangan physically, emotionally, basta i-ready ninyo ang inyong sarili sa hirap na pagdadaanan natin. Okay, ito. Pag-uusapan na natin talaga ang main topic. Kung saan kayo pwede makahanap ng employer, paano kayo makahanap ng mga employers talaga, at kung paano tayo mag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang unang gagawin ninyo, ito yung ang number 1. Makatipid talaga kayo dito. Lagi naman, marami na akong mga video nito pero marami pa rin nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Hong Kong. So ito sa mga baguhan na hindi pa nakapanood ng aking mga videos. Ang una talaga, ang pinaka gusto ko to, lagi kong magandang idea na ibibigay talaga sa inyo ay ang direct hired applicants. Kapag mag-direct kayo dito guys, kung may mga kaibigan kayo dito, tingin-tingin kayo o makipag-friends kayo sa Facebook na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kung pwede kayong makiusap sa kanila na i-recommend kayo sa mga employers na kilala nila na naghahanap ng mga helper. So, kapag sa employer ay i-hire ka dahil narekomenda ka ng kaibigan, ang tawag sa'yo dun is direct hired. So, sa employer ay maghahanap yan ng agency dito sa Hong Kong. Papupuntahin ka talaga ng agency dito sa Hong Kong, dyan sa Pilipinas, dahil may tie-up agency yan sila. Kasi sila yung magpa-process ng iyong mga documents para makapunta ka ng legal dito sa Hong Kong. So, ang tawag sa'yo nun is direct hired applicant. Or, ito pa ang paraan bilang direct hired applicant. Maghanap kayo ng agency dito sa Hong Kong. Marami yan. Search kayo guys. Agency Hong Kong for domestic helper, yung mga ganyan. Pag makahanap kayo ng agency, online ang application. I-message niyo sila sa WhatsApp mismo. Tapos, kapag mabigyan ka ng chance na magpa-submit sa'yo ng inyong application or mag-submit kayo sa kanila ng biodata or resume, ay tuloy-tuloy na yan ang inyong communication. Kapag nakasubmit ka ng resume sa kanila, ayusin nila yan, dadaan ka sa broker interview or
agency interview. So, pag ma-okay na yun, asikasuhin na nila ang iyong application at ipapakita yan dito sa mga employers dito sa Hong Kong. So, pag maselect ka ng employer dito sa Hong Kong, ayun na guys, saka ka pupunta sa tie-up agency dyan sa Pilipinas para mag-process ng iyong mga documents. Gaya ng mga first-timer, kailangan mo na mag-test the training, NC2, domestic works. Sunod, mag-OWA, PIDOS, dadaan ka sa mga ganyan para lalabas kang legal. Yun yung mga direct hire applicant. Napaka-easy lang po at wala talagang hassle dahil hindi ka pabalik-balik mag-apply o di kaya maghanap ng mga agency dyan para applyan mo. Yun yung ang maganda sa direct hire applicants, kunti lang ang iyong babayaran. Hindi kagaya sa walk-in applicants. So, di ba, bago kayo pupunta sa tie-up agency, ay dapat meron na talaga kayong mga employers. Yun po ang maganda kung paano kayo makahanap ng employer dito sa Hong Kong. Dahil si agency na mismo ang magmamarket ng iyong application para dito sa mga employers na naghahanap ng mga helpers. So, easy-easy lang kayo. Mag-aantay na lang kayo ng tawag or ng update ng agency para kayo ay makahanap ng employer. Ang gagawin ninyo habang naghihintay kayo ay mag-isip-isip kayo kung halimbawa wala kayong ginagawa. Mag-review na kayo, manood kayo ng mga tutorials kung ano yung mga possible question and answers ni employers. Halimbawa, ang job offer is pang bata or pang matanda. Marami na yung mga tutorials dyan kung ano yung mga possible na tanong na lalabas kasi paulit-ulit lang naman, halos pareho lang naman yung mga tanong ni employers. So while waiting, kakabisaduhin na ninyo yung mga possible na tanong or mga sagutin ninyo para hindi na kayo nervyusin pag magkaroon kayo ng employer's interview. At ito pa ang pinakamaganda para hindi ka ma-block out pagdating sa employer's interview. Ang gagawin ninyo, di ba may mga nilagay kayong work experience? Kabisaduhin talaga yan ninyo kung totoo mang naranasan ninyo yung work experience na nilagay ninyo kasi merong iba pinipiki nila kaya naguguluhan sila o hindi na tama ang sinasagot nila sa interview dahil biglang itanong employers kung ano yung mga routine ninyo, yung mga ganyan. Paggising ba ninyo sa umaga, anong ginagawa, anong oras ka natutulog, anong oras ka nagigising o anong pinakauna mong ginagawa at saka hanggang sa maghapon. Yun yung mga routine mo araw-araw. Yun talaga ang pinakauna ninyong isipin kung ano yung mga ginagawa. Kasi pag na-experience mo na talaga yung trabaho na nilagay mo sa iyong biodata, hindi ka na talaga mababakil. O unless talagang nervyusin ka, ma-mental blackout ka talaga. At saka, kapag intervene kayo ni employers, dapat talagang clear yung internet connection ninyo, clear yung boses mo, magkaintindihan talaga kayo ni employers, at saka lagi kang nakatingin sa kanila, eye-to-eye contact talaga yan, then smile, para naman si employer hindi maboring tumingin sa inyo, at talagang magka-interest sila na tanungin ka ng tanungin, at saka parang nakikipag-usap ka na lang sa kanila. Yun ang paraan para makahanap kayo ng employer, ma-hire kayo talaga ni employers kaagad-agad. Pero wag ninyo masyadong ibenta ang inyong sarili. Kung ano lang yung tinatanong nila, yun lang ang isasagot. Kung mas maganda, short lang, pero clear talaga. At convincing sa mga employers na mag-interview sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit kayo makahanap kaagad ng employers. So, tingin kayo, smile, kasi ang mga Chinese gusto nila yung kanilang mga helpers ay medyo hindi boring or hindi bad vibes sa kanila dahil habang tinitingnan kayo niyan ay parang fina-feng shui na kayo. Naniniwala kami dito dahil fina-feng shui talaga nila ang mga applicants or yung mga helper, yung kung maganda or talagang magkasundo ba kayo. Okay? At ito na, good luck ha sa mga makahanap na employers sa mga, lalo na yung mga direct hire dito. At ito na, ang pangalawa ninyong paraan, paano kayo makahanap ng employer, ay ang online apps dito sa Hong Kong. Yung lagi kong sinasabi, ang Helper Library at Helper Place. Pero, gusto ko, ang lagi kong inaano, pero yun naman yan sila, mga employers at saka mga agency lang dyan. So, ito yung i-discuss natin, ang Helper Place, dahil dyan ako kabisado, dyan din ako nakahanap ng employers.
o employers kasi marami talagang nag-hire sa akin. Pero of course, isa lang talaga ang kailangan kong i-select sa kanila. Kung namimili sila ng mga helpers, ako din namimili din ako ng mga employers. So, doon ako nakahanap ng maraming employers. Paano ninyo malaman sa helper library or sa helper place kung ang employer ba yan talaga or yung nagbigay ng job offer dyan sa helper place is agency? Makikita ninyo yung job offer or job description nila sa ilalim ng pangalan, may nakalagay dyan, agency. Or kapag may nabasa kayo na job offer, ang nakalagay direct, employer mismo yan, yung direct. So ako, kung ako ang papipiliin, mas ina-applyan ko, halimbawa nasa Pilipinas ako, babasahin ko yan, a-applyan ko yung direct kasi employer na talaga yan. May chance talaga na direct interview na yan through WhatsApp. Kasi ang agency naman, dyan sa helper place, ay magpapasa ka pa sa kanila ng biodata. Kung tutuusin, meron ka ng biodata o resume dyan sa helper place, yung niregister mo, babasahin ng ano yan, ng employer. Pero ang iba kasi, naghahanap pa ng iba. So, marami ka pang isa-submit sa kanila, marami pang mga details na hinihingi ng agency. So, papipiliin ako, doon na lang ako sa direct mismo. Kaya tingnan niyo, babasahin niyo yan. At yung mga nagtatanong, kasi ang helper place or helper library, marami talagang mga employers dyan. Pero ang hinahanap nila, yung nandito na sa Hong Kong. So, nawalan tayo ng pag-asa yung mga nasa Pilipinas. Kasi sinasabi nila, ay ano naman kasi to mga taga-Hong Kong applicants lang meron dyan. Oops, marami ang mga taga-Pilipinas na na-hire din from helper place or helper library. Tingnan ninyo yung job description nila, nakalagay din na overseas. Applyan ninyo yung mga nakalagay na overseas kasi ibig sabihin nun, ang hanap nila is taga-Pilipinas or mga taga-nandyan, hindi dito sa Hong Kong. Kaya magsipag kayo, tingnan niyo yan, araw-araw, tingnan niyo yung mga posts, applyan niyo yung mga overseas. Okay, sana naintindihan niyo ang pangalawang option, paano kayo makahanap ng employer dito. Ganun pa rin, interview yan. Kaya, kagaya ng sinabi ko, kailangan talaga na pag-isipan or review ninyo ang yung resume, kung ano yung mga nilagay ninyo, lalo na yung mga dates, mga months or year ba yan, kung ano nang nilagay ninyo sa inyong resume, kailangan i-master or review ninyo yan para kung itanong kayo, hindi na kayo malito. Sunod ang number 3, kung paano kayo makapag-apply or makahanap ng employer, ay yung sinasabi ko na walk-in applicants. Yun yung mga aplikante nandoon sa Pilipinas. So, mag-a-apply talaga dyan sa agency sa Pilipinas. So, magkaroon kayo ng dapat matyaga kayo maghanap ng mga agency, mag-inquire kayo dyan kung legit ba yan o hindi kayo ma-scam, and most especially ay dapat or sana kung wala naman talaga kayong pera na pang process, ay maghanap pa kayo ng mga agency na less gastos lang or mababa ang singil. Marami pa rin dyan, kahit na walk-in applicants kayo, pero marami pa rin agency na naniningil na hindi tataas ng 10,000. Alam ko meron pa rin. Yung sabi nila King's Employment Agency, kunti lang daw ang singil nun. Pero inquire kayo guys kung sa unang inquire ninyo, tanongin nyo kagad kung magkano ang magastos. Yun guys, sana may napulot na naman kayong idea sa video ito. At sa lahat ng mga aplikante, good luck and thank you for watching. Bye!